1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cute na mga bata, magkahawak kamay tayong maglaro ng snowball. Ginoong Zhao, pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Ang Don ng pamilya Zhao, ang pinakamayamang tao, paano kayo nagkaroon ng oras na pumunta sa mental hospital kung ito? Medyo nakakatakot siya. Tumabi ka. Anan, pasensya na. Na-late ako. Umuwi na tayo, ha? Ayaw ni Mommy na nakikipaglaro si Anan sa hindi kakilala. 3 taon na ang nakalipas ng unang dalhin siya rito. 3 taong gulang pa lang ang isip niya. Hindi naman namin siya inabuso. Ang punto, kung sino mang mananakit sa kanya, siya rin ang mapapahama. Anan, tingnan mo ako. 3 taon na ang nakalipas nang malagay ako sa panganib. Ikaw ang bumaba mula sa langit at sumagip sa akin. Sinabi kong gagantihan kita, natatandaan mo pa ba? Ayos lang Anan, 3 taon kitang hinanap. Hindi ko akalain na dinala ka pala rito. Anan, huwag kang matakot, ako si Tito Bunso. Gusto mo si Anan, kaya sasama si Anan sa iyo pauwi. Anan, huwag kang mag-alala, ang hustisyang inutang nila sa'yo. Isa-isa kong babawiin para sa'yo, tara na. Anan, maligayang pagbabalik. Binabati ko ang Dunyaan. Anan, tingnan mo ang mga gamit dito. May magustuhan ka ba mula ngayon? Hindi na maubusan ng laruan at regalo. Ihatid muna si Donyaan para maglinis mula ngayon. Irespeto niyo siya tulad ng respeto niyo sa akin. Dunyaan, sumunod lamang po kayo sa akin. Sige na. Para sa'yo. Gusto ni Anan si Tito Bunso. Batang senyorito, handa na po ang lahat. Anan, tara na. Pupunta tayo sa engagement party ng asawa mo. Yehey! Laro tayo. Sa wakas, nakahanap din ng malaking pangalan ang pamilya Jia. Ibang klase talaga ang kasal sa pamilyang Song ng South City. Paparating na po ang Don. Manatili po kayong nakatayo. Anan, naalala mo ba ang sinabi ni Tito Bunso sa'yo sa kotse? Pagpasok natin, bibigyan kita ng papel at panulat. Isusulat mo. Ang pangalan mo, okay ba? Maganda ang pangalan ni Anan. Gusto kong isulat. Ang bait naman ng bata. Ang bait ni Tito Bunso. Ang tamis ng candy. Kumain ka rin. Sige, ikaw muna. Ginoong Jiai, tinatanggap mo ba? Si Binibining Song Weiwei, bilang iyong fiance, mamahalin at magiging tapat ka ba sa kanya magpakailanman? Tinatanggap ko. Binibining Song Weiwei, tinatanggap mo ba si Ginoong Jiai? Bilang iyong fiance, mamahalin at magiging tapat ka ba sa kanya magpakailanman? Tinatanggap ko. Tutol ako.
Sinong lalaki yan? Bakit ganyan ang dating ng lakas niya? Ewan ko. Ngayon ko lang siya nakita. Pero yung kasama niya sa likod. Hindi ba yon ang lintak na itinakwil ng pamilya Jia? Ngayon pa talaga sumulpot. Sa kasal ni na Jiai at Song Weiwei, anong klaseng panggugulo ito? Masisipa rin siya palabas. Paano nakasama ng isang tulala? Ang ganyang katindi ang aura. Akala ko kung sino. Yun pala ang dating asawa ni Jiai. Kumusta? Ano? Ano nang ginagawa mo dito? Pati pala mga tulala, pinapapasok na sa ganitong klase ng okasyon. At may kasama pang lalaking pilay. Anyo, sinong nagpapunta sa'yo? Bumalik ka na sa mental hospital. Huwag kang magpahiya dito. Ganyan ba ang pakikitungo ng pamilya Jia sa mga bisita? Unang asawa. Isang tulala. Karapat dapat ba siyang tawaging ganoon? Narinig mo ba, tulala? Para ka lang basura. Na itinapon na nila. Sinong may sabing hawakan mo siya? Bahagya ko lang siyang hinawakan tapos na siya agad. May sakit talaga to. Ang sakit ng ulo ko. Anan, okay ka lang ba? Naalala ko na ang lahat. Ako si Donya ng pamilyaan. Ano? Jayay, Song Weiwei. 3 taon kayong nanloko sa akin. Mga walang hiya. Minamaliit niyo ako. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo durugin ng isang tanga. Aba, sige na. Isang tanga ka lang pero ang dami mo namang drama. Tanga. Ano po ba ang ibig sabihin ng tanga? Ate, paano po ba maging tanga? Ganyan ba? Tulad mo. Ah, lumayo ka. Naglakas loob ka pa talagang saktan siya. Alam mo ba kung sino siya? Sige na nga, hindi na ako makikipagtalo sa isang tangang tulad mo. Marahil ay hindi mo maintindihan ang mga sinasabi ko. Pero sasabihin ko pa rin sa'yo. Simula ngayon, ako na ang magiging asawa ni Jiai. Ako na ang magiging reyna ng pamilya Jia. At ikaw, mabubulok ka sa mental hospital habang naghihintay ng kamatayan. Okay ka lang ba? Babae, mamatay ka na. Wala ka namang silbi. Isa kang tanga. Ako dapat ang tunay na tagapagmana ng pamilyaan pero napalayas ako noon. Inampun ako ng master at nag-aral ng mahika sa bundok ng maraming taon. Hindi ko akalaing pagbaba ko para makilala ang pamilya ay mawawalan ako ng bait. Nilinang ako ng impostora at pinilit akong magpakasal. Sa lalaking walang hiya na si Jiai. Okay ka lang ba? Eh Song, kung hilig mo nang i-joke ang mga tao na magpakamatay, eh di hayaan mo ako na ang unang maghatid sa'yo sa buhay. Itong tito bunsong bigla na lang sumulpot. Mukha namang totoong nagmamalasakit sa akin. Tito Bunso, siya menopausal na ba siya? Ang taray niya. Natatakot si Anan. Huwag kang matakot, Anan. Nandito na ako. Ikaw lang ang pwedeng mang-api sa iba at wala nang makakapang-api sa'yo. Gusto ni Anan si Tito Bunso. Si Tito Bunso na ang pinakamabait kay Anan. Ang cute mo naman, mas tumamis pa ang bibig mo pagkatapos kumain ng candy. Jayay, Song Weiwei. Dahil minamaliit ninyo akong isang baliw. Ipapakita ko sa inyo kung paano kayo. Lulumpuhin ng isang baliw na tulad ko. Sino ka ba? Isang hampas lupang hindi mo alam kung saan nanggaling. Tapos kung umasta ka dito, akala mo kung sino kang importante. Tumigil ka. Ang amo namin, hindi mo basta-bastang pwedeng laitin. Sinong may sabing pwede kang magwala sa teritoryo ng pamilya Jia? Gahaman at walang kahihiyan, wala talagang klaseng ipinapakita ang pamilya Jia. Dahil ikaw ang unang nangaliwa, lumayas kang walang dala. Ulilang pabigat sa pamilya Jia. Walang naitulong, kaya dapat siya ang lumayas ng walang dala. Sinong nagsabi na wala akong naitulong? Kung hindi lang dahil sa akin. Nang di komportable, inayos ang swerte. Hindi sana naging ganito. Kabuti ang takbo ng negosyo ninyo sa mga nakaraang taon. Eh bakit mo naman pinakasalan ng isang ulilang babae?
Ako. Isa siyang baliw kung maiwan sa kanya ang pera. Sasayangin lang niya ito. Ngunit kung sa akin mapupunta, mas mapapakinabangan ko ito. Kaya pumili ka, makipaghiwalay ng walang dala. O kung hindi, bilang kanyang asawa, maaari ko siyang ipasok muli sa mental hospital. Isang pilay, nagpapanggap pa pang makapangyarihan. Wala pa akong nakitang taong ganito kakapal ang mukha. Bigyan ninyo siya ng leksyon. Ay, ang pulseras ko. Parehong natumba si Hong Liu at ang pangit na palaka. Ang saya. Sisingilin na kayo ng karma. Bakit naman ako madadapa sa pagkagnadaan? Napakasama talaga ng pakiramdam ko. Jai, alam mo dapat nasa kapangyarihan ko. May 1,000 paraan ako para mapapirma ka. Ngayon, pipirmahan mo na ang divorce. Isang tanga lang naman siya. Akala mo kung sinong pinagpala. Attorney Zhang, gumawa ka ng kasunduan sa divorce. Pagkapirma mo, lumayas ka agad. Kahit isang dahon ng damo sa pamilya Jia, huwag mong subukang dalhin. Mula ngayon, isa ka nang asong gala na walang may-ari. Ipasok mo ako sa mental hospital. Kung hindi dahil kay Zaur, mamamatay ako roon ng walang nakakaalam. Kami ay mga nagsasanay ng espiritu. Hindi kami basta-basta nananakit ng ordinaryong tao, pero hindi ko mapigilan. Dahil talagang nagpapahanap ka ng kamatayan. Kuya Yi, hindi pa niya alam na malapit na siyang manglimos para mabuhay. Kawawa naman. Kasalanan niya kung bakit ayaw niyang manatili sa mental hospital. At gumawa pa siya ng eksena sa mismong araw ng kasal natin. Basura ang kapalaran, bagay lang mamatay sa gutom sa kalsada. Totoo nga ang kasabihan. Kung hindi ako kikilos, talagang iisipin ninyo. Kaya ninyong gawin ang lahat ng labag sa batas. Tita Hong Liu, bakit? Naging kabit ka para sa kanya? Bakit? Kailangan mong pumulot ng lalaki mula sa basurahan? Anong tawag mo sa akin? Tita Hong Liu nga. Tito Bunso, tingnan mo ang suot niya. Hindi ba parang isang Hong Liu? Na, kamukha nga niya si Hong Liu. At narinig ko pa sa iba, ang babaeng yumayakap sa asawa ng iba. Ay kabit. Ano ba ang ibig sabihin ng kabit? Anan, ang kabit ay hindi mabuting bagay. Huwag na huwag mo siyang gagayahin. Oo. Tumahimik ka, ikaw na tanga. Tinawag mo na nga akong tita. Tapos tatawagin mo pa akong kabit. Kuya Yi, Pasensya na, mahal ko. Dati, dahil tanga siya, hindi kami makapirma ng divorce agreement. Pero ngayon, palalayasin ko siya sa pamilya. Tita, paki. sinabi na huwag mo akong tawaging tita. Sige na nga, ate. Ikaw. Sir, ang talas ng dila ni Miss Anan. Kung tuturuan mo siya ng may pasensya, unti-unti rin siyang gagaling. Siyempre naman. Matalino talaga ang anan natin. Weiwei, huwag mong patulan ang isang baliw. Kapag nagkabisa ng divorce papers, gawin mo ang gusto mo. Kahit anong gusto mong gawin. Gusto ninyo akong gawing punching bag? Tingnan nga ninyo kung sino kayo. Lahat ng pang-aapi ninyo sa akin noon. Isa-isa kong sisingilin sa inyo. Kapag wala ka nang wala at palaboy-laboy na lang sa kalye, makikita mo kung paano kita papatayin. Hoy, tanga. Ano pang hinihintay mo? Lumapit ka rito at tumirma. Makinig kayo. Simula ngayon, bawal hawakan siya. O nagpaluha sa kanya, pagsisisihan nilang. Ipinanganak pa sila sa mundong ito. Wow, ang tito bunso ko talaga kapag galit. Ang pogi talaga. Nalaglag na naman ang candy. Tito bunso, ano ba yung pagpirma? Masarap ba? Dahil sa ugali ninyong yan, tuturuan ko kayo ng tamang asal. Hindi masarap ang pagpirma, pero kapag pumirma na, malaya na ang anan natin. Hindi mo ba nakikita? Nalaglag ang candy ni Anan. Kunin mo ang candy. Ibigay mo sa kanya, bilis. Kung pipirma ka lang ng maayos, ibibigay ko lahat ng kending gusto mo. Totoo ba? Siyempre. Nandito ang tito bunso mo, hindi siya makatatanggi. Narinig mo ba? Pumirma ka na. Anan, mabay ka. Pirma mo lang ito. Ibibigay ko sa'yo ang candy, okay ba? Tita Hong Liu, ang ganda-ganda ng sapatos mo. Kumikinang-kinang, gusto ito ni Anan. Pwede bang ibigay mo kay Anan? Sige. Kapag pinirmahan mo na, ibibigay ko agad.
O, pati iyong kumikinang na ibon gusto rin ni Anan. Ibibigay ko, pirma na. Sige, papayag akong pumirma, pero... Kailangan ninyong dalhin iyon dito. Gusto kong makasama si Tito Bunso. Ikaw, bilisan mo. Hindi mo ba narinig si Anan na gusto akong makasama? Sage, ibibigay ko. Nako, bakit kayo nakaluhod? Siguro, gusto lang nilang lumuhod para pumirma si Anan. Tamang-tama, Anan, kailangan mo lang sa itaas. Mag-drawing kahit ano. Ah, ang pagpirma pala ay pagguhit lang ng bilog-bilog. Na-drawing na, pagong. Ikaw na, Bruha. Anong ginagawa mo? Jay, kapag nasugatan ang kamay niya, hindi na niya mapipirmahan ang gusto mong papirmahin. Ang balitang kabit si Miss Song, sinisigurado ko. Malapit nang kumalat sa buong internet. Naku, pasensya na Tita Hong Liu. Ang damit mo, naging pagong na rin. Iyan ang limited edition ko, ikaw na bruha. Tito Bunso, masyadong masungit si Tita Hong Liu. Natatakot si Anan, hindi na pipirma si Anan. Hindi na magdodrawing ng pagong si Anan, ayaw na rin ni Anan ng candy. Tumigil kayo. Tito at tita, ngayon. Naging pulang pagong na kayong lahat. Natatakot si Anan. Huwag kang matakot, Anan. Nandito ang Tito Bunso mo. Dalawang pulang pagong ito. Walang magagawa sa'yo. Kung hindi masaya ang diwata, hindi mapipirmahan ang mga papeles. Lumaki na ang gulo. Kung hindi siya pipirma, mapapahiya ang pamilyang Song bukas. Ng buong South City at maging sa buong bansa. Anyo, tumigil ka na sa pagiyak. Ano ba talaga ang gusto mo para pumirma ka? Ano ba ang kailangan para pumirma ka? E di, tito at tita, magmakaawa kayo kay Anan. Tulad ng napapanood sa GI. Sabihin ninyo, nakikiusap kami na pumirma ka, Doña Ano. Tapos sabihin ninyo, mga gago kami. Kapag masaya na si Anan, hindi na siya mag-drawing ng mga bilog. Itong diwata na ito, pinapahiya niya sina Ginong Gia at Miss Song. Pinipilit niyang aminin nilang gago sila sa publiko. Baliw na siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Anan? Pag makaawa ka, Nakikiusap kami na pumirma ka, Doña Anyo. Anong sinabi ng dalawang gago na yan? Hindi ko marinig. Kapag nakapirma na ito, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ano, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Nakikiusap kami na pumirma ka, Doña Anyo. Mga gago kami. Ang saya-saya. Sige na nga, tutuparin ni Anan ang pangako niya. Nakapirma na. Batang Ginoo, kumpleto na ang mga papeles. nasiyahan ka na ba, Anan? Anyo, patay ka sa akin. Tito Bunso, ang taong ito magsalita pa lang, parang asong ulol na. Takot na takot si Anan sa aso. Papuntahin mo na ang mga tao para hulihin siya. Anong ita ang sinasabi mo? Sabi nga ni Anan, yung kumakagat ng walang dahilan, asong ulol yun. Bilisan ninyo. Hulihin ninyo siya. Tama si Anan. Ang asong ulol na ganyan ay dapat talagang hulihin. Sobra na kayo, mga tauhan. Itong babaeng ito na. Walang ginawa kundi magtago sa likod ng lalaki. Lakitin ninyo. Tito Bunso, iligtas mo ako. Mangangagat na ang asong ulol. Wala ba kayong narinig? Hulihin niyo itong asong ulol na ito. Zower, hindi ba talaga? Kakalabanin mo ang pamilya Gia para sa isang diwata. Ikaw na. Huling sinasabi ko si Ano ay akin. Huwag mong gagalawin. Tama, si Anan ay kay Tito Bunso. Walang makakagalaw sa kanya. Itong Tito Bonso mo, isa siyang lumpo. Basurang nakakulong sa wheelchair. Akala mo ba? Huwag mo siyang sabihan ng ganyan. Tito Bunso, sampalin mo siya. Sige. Opo, senyorito. Ang sampal na ito ay para sa kawalan mo ng utang na loob. Ang sampal na ito ay para sa masama mong ugali. Zower, subukan mo akong hawakan muli.
Pakawalan mo ako agad, kung hindi, dahil sa isang diwata. Magkakagulo ka, hindi ka palalampasin ng pamilya Jia. CJ, Sandali. Anan, bakit mo siya pinoprotektahan? Bakit, hindi ba komportable ang yakap ni Tito Bunso? Ganyan bang itsura at tono ang dapat makita? Sa mahal kong senyorito, Hindi naman. Pinakamamahal ni Anan si Tito Bunso. Narinig lang ni Anan na ang mabuting bata ay tumutulong sa kapwa. Tito Zhao-Cheng ay ilang beses nang sumampal, tiyak pagod na ang kamay niya. Sa susunod, hayaan si Anan ang sumampal para sa kanya. Gusto rin ni Anan maging mabuting bata. CJ, Ang sampal na to, hindi titigil hanggat hindi nabibiyak ang balat mo. Para makita mo kung anong ibig sabihin ng pamumulaklak ng mga bulaklak. Hindi na ako si Anoo. gago ka. Tito Bunso, ang sakit ng kamay. sa mga susunod na ganito, hayaan na lang natin si Zucheng. Tumutulong lang naman si Anan sa kapwa. Ang sampal na to ay para sa'yo dahil karapat-dapat ka lang masampal. Anan, okay lang ba ang kamay mo? Masakit pa ba? Masakit pa, Tito Bunso. Hipan mo naman. Aba, napakagaling. Isang diwata, isang pilay. Ngayon, isa-isa na kayong umaapak sa pagkatao ko. Dapat kanina pa, wala akong balak gawin sa inyo. Pero ngayon, gusto ko nang mamatay kayong lahat. Subukan mo kung kaya mong kunin ang buhay ko. Mga tauhan, dakpin ninyo silang lahat. Aba, Zower, minamaliit pala kita. Matagal mo nang pinalitan ang mga tao ng pamilya Jia. Kaya naman pala, ngayon, ay lakas ng loob mo maging mayabang. Magkano ba ang ibinayad sa inyo ni Zower? Double ang ibibigay ko. Hindi. Triple. Ngayon, kung sino ang makakahuli sa kanila, kukunin agad ang pera. Tito Bunso, mukhang napakaraming pera ng asong to. Huwag kang mag-alala. Wala siyang perang tulad ng sa akin. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Si Zucheng ang binatang amo. Ilipat ang lahat ng bahagi ng kumpanya sa pangalan ko. Ilagay lahat sa pangalan ni Anan. Oh, amo, ito po. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo. Napakabait ni Tito Bunso. Mahal na mahal ni Anan si Tito Bunso. Kung hahalikan mo pa ako, mas marami ka pang matatanggap na gantimpala. Totoo ba? Tama na. Sobra na kayong walang galang. Mga walang hiya. Ngayong maraming tao rito, hindi ako maniniwala na makakalabas kayong buhay ngayon kasama ng babaeng yan. Hoy! Sinong nag-akalang ako'y gagalawin? Ako ang donya ng ang. Ang pamilyang ang nakapagkumilos, yayanig ang buong mundo na negosyo. Ang donya, impossible. Talagang impossible. Magkaroon ng koneksyon sa babaeng yan? Sino ba kayo? Alam ba ninyo kung kaninong teritoryo ito? At basta na lang kayong papasok. Donya, Kiansing, sa wakas nakita rin namin kayo. Pasensya na po sa inyong pinagdaanan. Kami ay nagpupugay sa Donya. Si ano pala ang donya ng pamilya Anang Haicheng? Paano ito nangyari? Ang pamilyaan sa wakas, nandito na sila. Tito Bunso. Si Anan ba ang tinutukoy nila? Tinatawag nila si Anan. Anan, ako ba ang donya ng pamilyaan? Ako nga ba? Siyempre, ayo po ang kagalang-galang na Donya ng pamilyaan. Nakita na ninyo ang Donya ng pamilyaan. Bakit hindi pa kayo yumuko? Nagpupugay po kami sa donya ng pamilyaan. Aba, isang magandang palabas na talagang pinaghandaan. Zower, hindi ko akalain na para sa isang babaeng baliw na gaya nito. Gagawin mo ang lahat ng ito. Ayo rin naman, mga kilalang personalidad sa South City, pero naloko lang ng mga artistang ito. Akala nyo ba talagang siya ang pinakasalan ko? Nasunod-sunuran sa akin, ay siya pala ang Donya ng pamilyaan. Ang makapangyarihang Donya? Katawa-tawa naman. Pero si Anan talaga ang donya. 3 taon na ang nakalipas. Nang pakasalan ko siya, alam ko na ang lahat.
Isa lang siyang ulilang walang kasiguraduhan ang pinagmulan. Hindi siya ang donya ng pamilyaan. Mga kapal na mukha. Huwag mong ipahamak ang buhay mo para lang sa pera ni Sour. Baka maiwan ang bangkay mo dito sa South City. Sino ba sa South City ang hindi nakakaalam na si Anu ay isang ganap na tanga? Kung siya talaga ang tagapagmana ng An Corporation, di ako na rin ang rina ng langit. Kung kabaligtad ka ngayon, may oras ka pa. Tama. Basta marunong kang makisama. Gumapang ka sa ilalim ng hita ko at tumahol na parang aso. Libangin mo ako at talalampasin kita ngayon. Kung hindi, 3 taon na ang nakalipas, kaya kong gawin siyang tanga. Ngayon, kaya ko pa rin gawin na mawala ka sa South City. Nang walang bakas. Tanga ako noon. GI, ang lakas ng loob mong pagtangkaan ng ganito. Ang donya ng pamilyaan. Kuya Kiansing, huwag kang magalit. Sabi niya, siya raw ang dahilan kaya ako naging tanga. Ngayon ako naman. Tito Bunso, ayokong yumuko sa kanya. Ang maging tanga. Pwede ba? Sige, bahala ka, Anan. Zower, Anyo, subukan niyong galawin ako. Hindi kayo mapapatawad ng pamilya Jia. Kayong mga walang hiya. Noong una, gusto ko lang itapon ang basurang tulad mo. Pero ngayon, gusto kong gumapang ka papunta rito. Lumuhod sa harap ko at magmakaawa. Baka sakaling, isaalang-alang kong iwan kang buo ang katawan. Asong tulad mo, bakit ka nakatayo? Ang asong nagkasala ay dapat nakadapa sa lupa. Kumakawag ang buntot at humihingi ng tawad. Malinaw ba sa iyo? Ipinapadapa ka ng donya. Ang lakas ng loob ninyong mapanggap na pamilyaan. Dapat kayong mamatay ng libo-libong beses. Sugurin ninyo sila. Huliin ninyo sila ngayon. Gagantimpalaan ko kayo. Ng kayamanan at karangyaan sa natitirang buhay ninyo. Yurfi, nasa bingit na ng kamatayan pero hindi pa rin matauhan, nakakaawa. Wow, ang daming tao. Yehey! Maglaro tayo. Taguan ng aso. Kung paano mo gustong maglaro, Anan, susunod ako. Sugod. Tigil, huwag ninyong galawin si Jai. Hinding-hindi kayo mapapatawad ng mga Jia. Aba, nakadapa na ang aso sa sahig. Sugod, mga inutil. Harangan ninyo sila. Ano pang silbi ninyo? Iikaw, ang lakas ng loob mo. Aray, binti ko. Nabali ang binti ko. Wow, saya. Pero itong asong ito, puro iyak lang, hindi tumatahol. Hindi ka mabait na aso. Anyo, kayang-kaya mong gawin ito sa akin? Isusumpa ko. Jai, baliin ko ang isa mong binti. Bahagya pa lang itong kabayaran. Ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. 3 taon ng pagdurusa at panloloko, isa-isa kong babawiin, may interes pa. Sisimulan ko ng dahan-dahan. Simula pa lang ito. Napakabuting babae ni Anan. Lahat ng nanakit kay Anan dapat mamatay. Kuya Yi, ayos ka lang ba? Lumayas. Hindi pa ako lubusang baldado. Hindi tulad ng iba dyan, na habang buhay ng nasa wheelchair, isang walang silbi. Tatandaan ko ang kahihiyang ito. Balang araw, gagantihan ito ng pamilyang Jia ng 100 beses. Ang pamilyang Jia? Wala nang pamilyang Jia. Kalokohan. Sino ka ba sa akala mo? Ubus na ang oras mo. Awag ni Dad. Dad, iligtas mo ako. Walang hiya kang anak. Anong ginawa mo sa labas? Biglang dumating ang SEC at pulis. At dinakip tayong lahat. Paano nangyari ito? Wala na, tapos na ang mga Jia. Pumayag kang pirmahan ng tanga ang divorce papers. Para lang malinlang ako, at patagong gumanti. Winasak mo ang pamilya namin. Ang sama ng ugali mo. Ikaw ang unang nagpalayas kay Anan ng walang-wala. Kaya ginantihan kita, pinabagsak ko ang mga Jia. Hindi ka ba natakot, Anan? Hindi nandito si Tito Bunso, hindi ako natatakot. Simula ngayon, wala ka ng anumang kinalaman sa pamilyang Jia. Pagod ka na yata. Umuwi na tayo. Zower, sinira mo ang negosyo ng pamilya ko. Hintayin mong pagbayaan mo, to ng buhay mo, at itong tangang to. Ngayong wala na siya sa pamilya Jia. Wala na siyang halaga. Isa na siyang ulila, walang kakampi. Mas malala pa ang kamatayan niya kaysa akin. Jai, 3 taong pagdurusa at pag-alis ng walang dala. Kapalit ng pagbagsak ng pamilya Jaya. Patas lang yan. Tara na. Opo.
Donya. Ginoong Zhao, maraming salamat po sa paghahanap ninyo sa Donya. Hindi makakalimutan ng pamilyaan ang ginawa ninyo. Tungkulin ko ito. Kailangan ko nang iwi agad ang Donya sa pamilyaan upang bumalik sa kanyang pinagmulan. Hindi mo siya madadala. Anong ibig ninyong sabihin, Ginoong Zhao? Wala akong pakialam sa internal na gulo ng pamilyahan. Pero alam ko, 3 taon lang nang bumaba si Anan mula sa bundok, agad may nagtangka sa buhay niya. Kaya naging ganito ang kalagayan niya at napadpad dito. Paano ako maniniwala na magiging ligtas siya sa piling mo? Mukhang totoo ang pag-aalala niya. Pero ang nanakit sa akin, takot na takot sa pagbabalik ko. Ibig sabihin, ang pagbabalik ko ay nakakasira sa interes nila. Hindi ko alam kung ligtas ba ang aking ina. Kailangan kong bumalik para malaman ang katotohanan. Ginoong Zhao, ako ang nagkulang sa pagbabantay, 3 taon na ang nakalipas. Kaya nagtagumpay ang masasamang loob. Hindi na ito maulit. Mahirap din kayo. Paano ninyo masisiguro na sa mga susunod na araw ay lagi ninyong mapangangalagaan ang Donya? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa ating amo. Anuman ang mangyari, dadalhin ko ngayon ang Donya. Amo, si Donya ay dugo pa rin ng pamilyaan. Bumalik sa pinagmulan. Ang siyang dapat na mangyari. Anan, gusto mo bang sumama sa kanya? Dahil sa akin, nakabangga na ni Zaur ang pamilya Jia. Hindi ko na siya madadamay pa sa gulo ng pamilyaan. Ang landas ko, Sa huli, ako mismo ang tatahak. Tito Bunso, sabi niya, tahanan daw ni Anan ang pamilyaan. Payag si Anan na sumama sa kanya. Kung pumayag na si Anan, hayaan na natin siya. Ibinibigay ko na siya sa'yo. Pero kung may mangyaring masama kay Anan, kahit isang hibla ng buhok, ako mismong si Zaur ang pupunta sa Haichen para humingi ng paliwanag sa pamilyaan. Huwag mag-alala, Ginoong Zhao. Ibubuwis ni Qianxing ang kanyang buhay. Paprotektahan si Donya Anan. Tito Bunso, para sa iyo ito. Matamis? Mamimiss ni Anan si Tito Bunso. Tito Bunso, pwede bang dalawin kita palagi para maglaro? Siyempre naman, ang pintuan ko ay laging bukas para sa'yo. Pinakamamahal talaga ni Anan si Tito Bunso. Tito Bunso, huwag mo sanang kalimutan si Anan, ha? Sa loob ng 3 taon, anong nangyari sa pamilyaan? Munting guro, hindi ka naman pala baliw? Anong baliw? Magsalita ka na. Mula nang mawala ka, nag-alala siguro na baka may nangyari sa iyo. Kaya ipinasok niya ako sa pamilyaan para bantayan ka. Ang nanay mo, dahil sa pagkawala mo, hindi na bumangon sa kama. Ang impostor na anak na si An Mingshu, kasama ang unang pag-ibig ng tatay mo, ay niloloko ng husto ang tatay mo. Kung hindi ka babalik ngayon, mapupunta na sa kanila ang An Corporation. Sabi ko na nga ba, may kinalaman talaga si An Mingshu sa nangyari noon. Mas mabuting ipagdasal niya. Nagumaling agad si inay. Kung hindi, maniningil ako ng dugo para sa dugo. Zoucheng, magpadala ka agad ng tao para bantayan ang bawat galaw ng pamilyaan. Kapag may anumang kakaiba, ipaalam mo agad sa akin. Opo, Don. Ang Wang Jiancheng mula Haicheng, nagpadala na naman siya ng tao. Ano sa tingin ninyo? Ang ganyang kaliit na bagay, bahala ka na. Sana naman ay hindi mahirapan si Anan sa bagong lugar. Mukhang hindi lang basta na iligtas ni Donya Anan ang Don. Binigyan pa niya ito ng gayuma ng pag-ibig. Sa maraming taon, hindi pa ako nakakita ng ganito kaalaga na tao sa Don. Tigil. Sino kayo at naglakas loob kayong pumasok sa masyon ng mga An? Dilat mo nga ang mga mata mo. Siya ang tunay na Donya ng pamilyaan. Binibining Anyo. Ang dunya ng pamilyaan. Dapat may si binibining An Mingsu. Sino ba talaga kayo? Mukhang sa mga taong ito, ang mga impostor na nang-aagaw ng pugad. Nakalimot na ang mga katulong sa tunay na amo. Aba. Akala ko ba kung sinong maingay? Yun pala ang ate kong nawala simula nang bumaba ng bundok. Ano, wala ka nang malugaran sa labas, parang asong gala? Kaya ka bumalik dito nang walang kahihiyan? An Mingsu, isang beses lang akong magtatanong. 3 taon na, kabababa ko lang, di pa nakapasok sa mansyon. May bumugbog na sakin para maging mangmang tapos may nagplano pa. Naipakasal ako sa pamilya Jaya. Ikaw ba ang may gawa noon? At kung ako nga,
Ngayon, sa buong mansyon ng mga An, wala nang dinakakilala sa akin. Ako ang tunay na Donya. Ikaw, ni hindi ka nga nakasulat sa family register. Isang hampas lupa. Dapat noon ka pa pinalayas. Kung matalino ka, lumayas ka na bago pa bumalik si Papa at ikaw ang mapahama. Mukhang sa tagal mong nanatili rito, hindi ka pa rin natuto ng tamang asal. Kung gayon, hayaan mong ako mismo ang magturo nito sa'yo. Anong ginawa mo sa akin? Binibini, anong nangyayari sa'yo? Nagtuturo ang binibini. Sinong manggugulo? Dahil tinawag mo akong ate, tayong dalawa. Magkakaroon tayo ngayon ng masinsinang usapan. Tumabi ka. Kapag may nangyari sa Donya, hinding-hindi kayo mapapatawad ng Don. Nagtuturo pa po ang binibini ng tunay na tuntunin ng pamilyaan sa loob. Bilang mga kasambahay, makinig na lang tayo. Bakit pa tayo makikialam? Don, may malaking gulo. Mukhang marami kang kaibigan, ha? Parang gusto ka nila. Kaya ngayong gabi, sasamahan ka rin nila para malaman mo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Anong mahikatong ginawa mo sa akin? Ang lakas ng loob mo. Mahika, nanaginip ka pa yata, Hija. Hindi ka pa nagigising sa ilusyon mo. Ayaw mo. Subukan mo. Si Daddy ang pinakamahal sa akin. Ako ang Donya ng pamilyaan. Ikaw na walang gustong kumupkop sa'yo. Isusumbong kita kay Daddy. Subukan mo. Donya ng pamilyaan. Ka-level mo ba yan? Huwag mong isiping hindi ko alam. Alam ko ang lahat. Inagaw mo ang pwesto ko. At nang bumaba ako ng bundok, ginawa mo akong tanga. Tapos isinadya mong ipakasal ako sa walang hiya na si Jai. An Mingzhu, hindi sapat ang kamatayan para sa'yo. Ang ulo ko. Ang sakit. Wala akong kasalanan. Ikaw na may ina pero parang malang nagpalaki sa'yo. Dapat noon pa, pinainom ka na ni Jai ng dobleng dosis. Para bangkay ka na agad, tulad ng nanay mong sakitin. Mas mabuti nang hindi ka na nagising. Kayo nga talaga. Anong ginawa niyo sa nanay ko? Anong nangyayari? Tulong. Ano, maghintay ka. Pagbalik ni Daddy, luluhuran mo ako at dudurugin kita ng pira-piraso. Sige, hihintayin ko. Para malaman ng lahat na ang pamilyaan ay nagpalaki. Ng isang peking anak sa loob ng mahigit 20 taon. Anong klaseng tao ba talaga siya? Miss, anong nangyari sa'yo? Diyos ko. Nandiyan na po ang Don. Papasok na ang sasakyan sa gate. Ano? Dumating na ang araw ng kamatayan mo. Pagdating ni Daddy, panig siya sa akin. Humanda ka, palalayasin ka rito. Mingshu, wala ka namang suga. Siya ba ang nanay ko? Ang nanay ko? Bakit ganoon na lang ang pagmamahal niya sa isang impostor na anak? Titaya, nakabalik ka na sa wakas. Sobra akong natatakot. Hindi tugma ang pangalan. Hindi nga talaga siya ang nanay ko. Huwag kang matakot, anak. Nandito na si Titaya. Diyos ko, bakit namula ng ganyan ang lig mo? Sinong sumampal sa'yo? Si Apo. Pagdating niya, kinulong niya agad ako. Sabi niya noon ko para siya sinasaktan, tapos sinampal niya ako. Si Yuan, tingnan mo ang anak mo. Kababalik pa lang, kung makapagmalaki naman. Sa palagay mo, sinampal lang niya ang mukha ni Mingshu. Ang sinampal niya ay ang mukha mo. Ang mukha ng pamilyaan. Anyo, totoo ba ang sinasabi ni Mingshu? Ang unang bungad sa akin ng ama ko ay tanong para sa ampon niya. Kino-question niya ako. Tinatanong kita, nakapipi ka na ba? Tama, ako ang sumampal. Pero nararapat lang sa kanya yon. Kung ulitin pa niya akong galitin, hindi ko pa rin siya palalampasin. Si Yuan, narinig mo. Inamin niya. Ganito na lang niya apihin si Mingshu. Wala na siyang pakundangan. Ano bang kasalanan ni Mingshu para danasin ang ganito? Walang hiya ka. Nanakit ka pa. Ikaw may ganang magsalita. Humingi ka ng tawad kay Mingshu. Humingi ng tawad? Itanong mo kung bakit ko siya sinampal. 3 taon na. Siya ang dahilan ng pagkawala ko ng bait. Siya ang nagplano. Pinilit niya akong pakasal kay Jai. Muntik nang masira ang buhay ko. Sinasabi mong sinaktan ka ni Mingshu? Nasaan ang ebidensya mo? Puro ka lang salita. Gusto mo lang siraan ang kapatid mo. Sige, ebidensya.
Ito ang ebidensya. 3 taon na akong bumaba ng bundok. Bago pa man ako makarating, sinalakay na ako. Nakoma ako, napilitang pakasalan sa pamilya Jaya. Yun ang... Ikaw ba ang may gawa? Ano naman kung ako nga? Ngayon, sino sa pamilyaan ang hindi nakakaalam? Ako, si An Mingshu, ang tunay na dunya ng pamilyaan. Ikaw, isang hampas lupang hindi man lang nakasulat sa family tree. Dapat patay ka na sa labas. Hindi ba ito sapat na ebidensya? Hindi po, Dad. Si ate ang nagpilit sa akin. Tinakot niya ako. Si Yuan, siguradong si ano ito. Pinilit niyang sabihin, yan ni Mingshu. Walang bisa yan. Tingnan mo, yung sugat sa lig ni Mingshu. Yan ang totoo. Ano? Nainggit lang yan kay Mingshu. Pinilit ko. Aba, ang sweet ninyong mag-ina ah. Ama. Paano ang nanay ko? Ang nanay kong si Baiking. Saan ba talaga siya nagpunta? Alam ba niyang nakabalik na ako? Tama na. Bakit mo pa binabanggit yan? Napakaingay ng araw na ito. Hindi ito ordinaryong sakit. Ang ingay. Hindi pa ako patay. Itong pamilyang ito, nagkakagulo na ng ganito. Ate, buti nandito ka. Tingnan mo, pagbalik pa lang ni ano, namubugbog na agad kay Mingshu na parang baliw. Si Mingshu ay, anak ninyong minahal ninyo. Bakit niya ito ginagawa? Ipagtanggol mo si Mingshu. Ma, sobrang sakit. No, anong nangyari? Mama, may nakita akong dumi sa liig ni ate maitim. Gusto ko lang tanggalin. Sabi ni Tito Bunso, dapat tumulong sa iba. Sino si Tito Bonso? Kung ganyan ang tanong ni Mama, ibig sabihin, hindi ko pala siya totoong tito. Hindi yan importante. Ang pinakamahalaga ngayon, may gumagamit ng napakasamang feng shui. Para unti-unting higupin ang buhay at swerte ni Mama. Eti, pakinggan mo yan. Nagpapanggap pa rin siyang tanga. Sinasadya niya talaga yan. Baiking, mahina ang katawan mo. Huwag mo nang pakialaman to ngayon, si Anyu. Dapat humingi ng tawad kay Mingshu. Ito ang patakaran. Patakaran. Ang anak ko, kababalik pa lang, nang walang investigasyon. Pagdadasal mo agad na humingi ng tawad. Ito ang patakaran ng pamilyang An. Baiking, pinagtatanggol mo siya ng ganyan? Isang bastos na babaeng galing bundok. Isa na siyang kahihiyan sa pamilyang An. Ang pamilyang An, hinding-hindi siya kikilalanin. Dad, ganyan mo ba talaga ako kamuhian? Hindi kita ama. Ang pangalan mo, wala sa family tree ng pamilyaan. Wala kang kaugnayan sa pamilyaan. AME. Ngayon din, lumayas ka. An Suyuan, gago ka. Si Nuonuo ay tunay mong anak. Tunay na anak. Isang anak na kahihiyan lang. Hindi ko siya kailangan. Si Mingshu, ang tanging tagapagmana ko, An Suyuan. Baiking, tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka nang mamamatay sa sakit. Hanggang kailan mo pa siya kayang ipagtanggol? Ito ang pinakamabagsik na sumpa ng pagkandili ng kaluluwa. Kaya naman pala, ganito na lang kalubha ang sakit ni Mama. Tiyak na ginawa ito ni Sunya para umangat sa pwesto. Ikaw. Ang dalisay na lakas na ito ay pansamantalang magtatanggol kay Mama, pero kailangan pa rin nating sirain agad ang sumpang ito para mailigtas siya. Ang pamilyaan, sobra na kayo. Dapat lang kayong mapahamak. Maaari naman akong umalis. Hindi ko rin gustong manatili sa ganitong pamilya. Pero bago ako umalis, may isa akong dapat tapusin. Sobrang lala na ng sakit ni Mama. May mga dekorasyon sa bahay na masama ang dating at nakakaapekto sa kalusugan. Bilang anak, tungkulin kong linisin ang mga iyon. Huwag mong galawin iyan. Antike ko yan. Anong nangyayari? Bakit nang mabasag ang florera? Parang gumaan ang paghinga ko. Sinira mo talaga iyan. Kumusta? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Simula pa lang ito. Ang mga nanakit sa iyo. Isa-isa kong pagbabayarin. Tulungan ninyo ang senyora. Tungkol sa hangal na ito. Burahin ang recording sa cellphone niya at palayasin. Mula ngayon, huwag na kayong magpapapasok ng mga walang kwentang tao sa mansyon ng mga An. Sino may lakas ng loob na bastusin ang dunya ng pamilyaan? Sino ba siyang dunya ng pamilyaan? Mula pa noon hanggang ngayon. Ang tanging dunya ng pamilya, An ay si An Mingshu. Ha? Tinatawag mo siyang dunya ng pamilyaan? Hindi ka ba natatakot na palayasin sa pamamahay na ito? Ikaw, Hyunxing.
Huwag sayangin oras sa kanila, di karapat dapat tingnan. Opo, susunod ako sa amo. Ano pa hinihintay? Mga walang pakundangan, palayasin na itong siraulo. Huwag ninyong isiping walang nagtatanggol kay Anan. Para lang maliitin niyo siya ng ganito. Huwag niyong isiping walang nagtatanggol sa aming si Anan. Para lang maliitin niyo siya ng ganito. Tito Bunso, Ano pong ginagawa ninyo rito? Anan, sino ang nakapagdasin ng ganito? Para sa kanya, hindi siya nakapagdasin. Wala po ito. ayos lang po ako. Umuwi na po kayo. Kaya ko na pong ayusin ito ng mag-isa. Ikaw ay usapin pa loob ng pamilyaan, hindi ito para sa... Dayuhan na tulad mo. Lumabas ka na. Para sa akin, lihim na syota ni Anyo. Makapal ang mukha. Ang dumi ng bibig mo, sampalin. Dad, sinaktan niya ako. Ang lakas ng loob mong manakit sa loob ng aming tahanan. Sa tingin mo ba, Natatakot kami sa iyo. Doon ng pamilyaan, napakadaling makalimot ninyo. ganito ba ninyo tratuhin si Anan? Kaya pala, para lang pakitunguhan ako ng maayos ng aking ama. Handa siyang isakripisyo ang ganoong kalaking bagay. Ang lupang yun ay pag-aari ng pamilyan. Nakasulat sa papel. Gusto mong bawiin? Huli ka na. Sa baka na nilagay sa isang bahay. Ibinigay ko na sa iyo ang lupang iyon, at hindi ko na ito babawiin. Isang lupain lang iyon. Aya ko pa ring tanggapin ang pagkatalo. Ngunit hindi ko inaasahan. Para sa kapayapaan at kaligtasan niya Anan, bilang instrumento para lalo pa siyang kapihin. Pamilyaan, kayong talaga ay napakayabang. Zoer, kung gusto mong magpabida, mag-isip ka. Dahilan ng pamilyaan sa Haicheng ay dahil sa aming tagapagtaguyod ang pinuno ng sindikato ng Haicheng. Kalabanin ang An ay kalabanin ang pinuno. Kung marunong ka, dapat timbangin din ang sarili. Kami ang pamilyaan sa Haicheng. Nakakatayo kami dahil sa suporta ng hari ng Haicheng. Galitin mo kami, galit ka na sa hari, kung marunong ka. Lumayas ka na, Makapangyarihang Ginoo, natatakot ka, hapin mo ang Ginoo. Mukhang hindi mo kaya. baliktad ang sinasabi mo. Magpaalam siya ng 3 araw bago. At kailangan niya munang magpadala ng imbitasyon. Depende pa kung gugustuhin ko. Si Zower, hindi naman siya yung tipong nagyayabang. Parang mas mataas pa siya sa Ginoo. Mas may impluwensya pa. Ang lakas ng loob mong magyabang, lintak kang pilay ka. Akala mo importante ka. Gusto ka niya. Mangarap ka na lang. Zower, hawak ng makapangyarihang Ginoo ang kabuhayan ng High City. Pati na sa South City, kontrolado niya ang buong ekonomiya. Pinapayuhan kita. Mag-sorry ka na ngayon din at lumayas. Dahil sa lupain na yon, pagbibigyan pa kita. Kung hindi, sisihin mo sarili mo. Sa loob ng 1 minuto, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Anan. Kung hindi, wala akong problema na iparanas sa inyo ng mas maaga. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng maglaho na parang alikabok? Ikaw na lintak na pilay. Pinapaluhod mo ako para magsorry sa isang siraulo. Ako si Donya ng pamilyaan. Karapat dapat ba siyang tumanggap noon? Paluluhurin mo siya. Itay, inay, tulungan ninyo ako. Mingshu, anak ko, bitawan ninyo siya. Kaya pala si An Mingsu ay anak ni Naan si Uyuan at Sunya. Ansuyuan, nakikita mo, ginaganyan anak natin. Anak natin, lalaki ka pa ba? Zower, sobra ka na. Akala mo ba gawa sa putik lang ang pamilyaan at pwede mong apihin? Mga tauhan, Isara ang pinto. anong gagawin mo? Bahay namin to. Tito Bunso, alam ko. Ama, syempre, para bugbugin ang aso. Aking kapatid, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Lalaruin natin. Yung laro na nilalaro ko sa mental hospital. Hindi, ayoko. Pero gusto kong maglaro. Napakasaya nito. Ha? Bunso, bakit ka nakatulog? Mingshu, anak ko, mahal kong anak. Ano? Ikaw na babaeng makamandag, naglakas loob kang gawin ito sa anak ko. Papatayin kita, Ansuyuan. Sarili mong anak ang sinaktan niya, at titingin ka lang diyan. Zower. Anyo, kayong dalawa, talagang wala na kayong takot. Sinaktan ninyo ang anak ko. Kalaban na ninyo ngayon ang pamilyaan. Kalaban na ninyo ang makapangyarihang Ginoo. Tatawagin ko na siya ngayon. Wala na kayong lilibingan. Tito Bunso, ang makapangyarihang Ginoo na sinasabi niya, gaano ba siya katindi? Hindi ka nila sasaktan, di ba? Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Tito Bunso. Gusto mo ng away? Huwag mo akong sisihin.
teleponong ito, direct ang linya sa makapangyarihang Ginoo. Tawagan mo siya ngayon. Bago tumulog ang kampana ng hating gabi. Hindi mo pa natawag ang makapangyarihang Ginoo para itatanggol ka. Ako na mismo ang maglilinis ng kalat para sa kanya. Zawer, may baya ka talaga. Noong una, alang-alang sa lupaing iyon, bibigyan pa sana kita ng pagkakataon. Pero ngayon, kailangan mong lumuhod sa anak ko. At humingi ng tawad. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na amo dito. Kaunti na lang ang oras mo. Maghintay ka. At tawagan ko na ngayon ang makapangyarihang Ginoo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mayabang. Humanda ka na. So, sa lahat ng taon na ito, sa harap mismo ng mga mata ko, nagkakasala sila ng patago. Nabuhay ako ngayon, na parang isang malaking biro. Nay, Ang ibig sabihin ni Ginong Zhao, kung magpapatuloy ba ang partnership natin, nakasalalay sa magiging kilos ng pamilya Wang. At kung mananatiling tahimik ang Hai Cheng, huwag ka munang manggulo, Itay. Huwag kang mag-alala, alam ko ang hangganan ko. Hello, makapangyarihang Ginoo. Ako po ito, si An Chuyuan. Nakikiusap po ako, ilikas ninyo kami. May biglang pumasok sa bahay namin, sinaktan ng anak ko, at gusto pang wasakin ang buong pamilyaan. Wala silang pakialam sa inyo. Kung hindi kayo makarating, bago tumunog ang hating gabi, buburahin na raw nila ang pamilya Wang sa Haicheng. Sinong walang hiyang nilalang yan? May lakas ng loob na galawin ang taong. Pinoprotektahan ko, si Wang Jiancheng, si Zawer. Ano? Anong sinabi mo? An Chuyuan, demonyo ka. Makinig ka sa akin, bago ako makarating diyan. Huwag na huwag mong gagalitin si Ginoong Zhao. Papunta na ako. Ihanda ang sasakyan. Bilisan. Pumunta sa mansyon ng An. Huling pagkakataon mo na to kung hihingi ka ng tawad kay Anan ngayon. Maari ko pang palampasin. Alang-alang kay Anan. Kung hindi, ano? Patay ka na nga, ang tigas pa ng ulo mo. Hindi ko nahihintayin pa ang makapangyarihang Ginoo. Ubusin na kita ngayon, kasama ng lintak na tangang pinoprotektahan mo. ano pa bang hawak niya? O nagmamatigas lang talaga siya? Kung wala nang ibang paraan, kailangan ko nang gamitin ang huling alas ko. At puwersahin siyang umalis dito. huwag kang matakot, nandito lang ako. Mga walang hiya kayo, tumigil na kayo, makapangyarihang Ginoo. Salamat at dumating kayo. Siya po yon, si Zawer. Tumahimik ka. Kalahating buhay kong itinaguyod ang pangalan ko, Wang Jiancheng, para makuha, kahit konting tiwala ni MR Zhao. Sisirain mo lang lahat. Kahit 1,000,000 bises kang mamatay, kulang pa rin yon. Ginoong Zhao. Ako si Wang Mao, nagkulang ako sa pamamahala, kaya huli akong nakarating. Pinagkaguluhan kayo ng mga lintang ito. Parusahan niyo po ako ng mabigat. Pati ang makapangyarihang Ginoo ay humihingi ng tawad sa kanya. Sino ba talaga itong si Zhao Er? Hindi ako makapaniwala. Makapangyarihang Ginoo, isa lang siyang lumpo. Ano bang karapatan niyang gawin yan sa inyo? Sino pa siya? Tumahimik ka. Ikaw na pa ang langgam. Ang pagkatao ni Ginoong Zhao ay kaya mong kwestiyonin? Ano ba ang pamilyaan para mangahas kang lumabag sa nakakataas sa iyo? Xiu Yuan. Inay, bakit bumaba kayo? Ginong Zhao. Ginang An. Sa nangyari ngayong gabi, ang pamilyaan ay nagkulang kay Nuno, at nakasakit din kami sa inyo, mag-amang An Xiu Yuan. Bulag sa kasakiman, karapat dapat silang maparusahan. Ngunit ang lupaing ito ng An, pati na ang mga pangunahing negosyo ng An Group, kung susuriin ang pinagmulan, ay mga minanang ari-arian ng pamilya Bai. Inay, anong ibig niyong sabihin? Ako si Viking, mahina at hindi kayang ipagtanggol ang aking mga ari-arian. Kaya nagdusa si Nuno. Di ako nangangahas humingi ng tawad para saan. Nakikiusap lang ako, alang-alang sa minanang ari-arian ng pamilya Bai. At alang-alang kay Nuno, napakiusap, bigyan niyo po ng kaunting awa. Iwan niyo po kahit kaunting pamana sa pamilya Bai. Mananatili ako. Babantayan ko para kay Nuno ang mga ari-ariang ito, na dapat sana ay pag-aari niya. Hanggang sa dumating ang araw, na siya mismo ang bumalik at kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Kaya pala nagtitiis si inay sa lahat ng oras. Nanatili siya para bantayan ang aking pundasyon. Hanggat hindi na ako ginugulo ng pamilyaan. Hindi ko nahahabulin ang nakaraan. Ngunit ang negosyo ng An. Sigurado akong ako mismo ang babawi sa mga iyon. Tito Bunso, pagod na ako. Uwi na tayo. CJ. Wang Jiancheng. Ginoong Zhao, ano po ang utos ninyo? Dahil nagsalita na si Ginang An, pagbibigyan ko ito. Pero ang pamilyaan, tapos na ang usaping ito. At pagkatapos, kung ano ang gusto ni Anan, siya na ang bahala. Asikasuhin mo ang lahat dito. Ayokong may manggulo pa sa kanya. Maraming salamat, Ginoong Zhao. Salamat, Ginang An. Naiintindihan ko. Ayusin ko ng maayos ang lahat. Anan, uwi na tayo. Noon, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko para sa iyo ang huling bahagi ng pamana natin.
gising ka na pala. Nakatulog ka ba ng maayos? Tito Bunso, kailan pa siya dumating? Kanina lang ako. Wala naman akong nasabing kakaiba, di ba? Wala naman akong laway. Tito Bunso, bakit po kayo naparito? Diyos ko. Ang katawang ito, mas maganda pa kaysa sa mga litrato na itinago ng master sa sikretong aklat ng kalusugan. Gusto kong hawakan. Tito Bunso, kayo. Nakabukas ang buttons ninyo. Hahayaan ko na lang po, ako na ang magsasara. Ano ba iyang iniisip mo? Bakit ganyan kapula ang pisngi mo? Wala po. Gusto lang magpakatulong ni Anan. Binibining Ann, handa na po ang almusal. Esensya na, yung master, Miss Anan, ako. Wala po akong nakita. Sige lang po, magpatuloy kayo. Ah, Tito Bunso, maghihilamos lang muna si Anan. Paalam, Tito Bunso. Yung master. Hindi lang utang na loob, di ba? Sa totoo lang, kanina, para kayong perpektong magkapareha. Ang daldal mo yata. Maghanda ka na. Babalik si Zoksun ngayong araw. Isasama ko si Anan para makilala siya. Opo, yung master. Ibig bang sabihin? Ang nararamdaman ko kay Anan ay pag-ibig nga. Anan, may ipapakilala ako sa iyo mamaya. Pamangkin ko siya. Halos kasing edad mo lang. Zoksun ang pangalan niya. Zauksun. Huwag kang mag-alala. Makulit lang siya. Pero hindi naman masama ang ugali. Sige po. Ihatid muna si Miss Ann sa kwartong 306. Opo, Jinung Zhao. Tito Bunso, hindi po ba kayo sasama kay Anan? Sige na, mabuti ka. May asikasuhin lang akong kaunti. Babalik din ako agad. Pasamahan muna kay Zucheng. Ayaw po. Si Tito Zaucheng. Ang dapat mag-alaga kay Tito Bunso. Tito Bunso, bumalik po kayo agad. Mag-isa lang kasi si Anan. Matatakot po ako. CJ, magmamadali ako. Tara na. Mas pagod akong magpanggap kaysa manghuli ng multo. Sumasakit ang buong katawan ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ngayon, ganyan na ba kalala ang pressure sa mga paparazzi? 5 taon akong nawala. Kailan pa nagkaroon ang South City ng ganitong klaseng babae? Ang ganda, ang dating, kaya niyang talunin ang kalahati ng mga artista. Hoy, bulag ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nakabangga ka, alis ka na? Mahal ang bag na to. Hindi ko sinasadya. Ngayong araw ay perpekto para maging bayani. Limited edition yan. Sira-sira ka ba? Paano ka ba maglakad? Magbayad ka, hanggat wala kang 100,000, hindi ka makakaalis dito. Sir, bitawan niyo po ako. Babayaan ko ang pagpapalinis, pero huwag niyo po akong hawakan. Pagpapalinis? Pangarap mo. Dapat bayaan mo sa orihinal na presyo. Lipat kamalasan. Ang sakit ng lalamunan ko. Kasuklam-suklam. Mas kasuklam-suklam ang pantalon mo ngayon. Sir, mukhang malas ang araw mo ngayon. Kailangan mo bang tawagin ko ang manager ng hotel para tulungan kang maglinis? O mas mabuti, ayusin mo muna ang sarili mo. Ano bang nangyayari ngayon? Minamalas yata ako. Swerte mo, bata. Malas lang ako ngayon. Huwag na huwag kitang makikita pang muli. Nakakainis. Anong klaseng tao yan? Siya. Wala siguro siyang kinalaman dito. Tito,
Tito, galing ka ba sa taping? Bakit ganyan itsura mo? Naku, Tito, hindi mo kasi alam. Sikat na artista na ako ngayon. Milyon-milyon na ang followers ko. Delikado kung makilala ako. Tito, namumukadkad ka yata ngayon ay. Ang romantic mo. Seryoso ka ba, Tito? Ibig sabihin, kinikilig ka na naman? Sinong diwata ba ang bumaba sa lupa para iligtas ka? Mamaya pag nagkita tayo, maging magalang ka. Ako pa ba? Hindi mo ako kailangang alalahanin. Sa totoo lang, Tito, kanina sa labas, may nakita akong babae na parang engkanto sa ganda. Ibang klase ang dating. Ngayon naiintindihan ko na ang nararamdaman mo. Seryoso, Tito. Kung kasama mo ako kanina, mararamdaman mo rin napakaganda niya. Perpekto. Mukhang hindi ka naman talaga gutom. Zocheng, itulak mo na ako sa loob. Baka naiinip na si Anan. Opo, senyorito. Kanina kasi natulala lang ako. Nakalimutan kong kunin ang WeChat niya. O magpa-picture man lang. Sayang. Sandali, Tito. Itong si Anan, siya na ba? Ang magiging tita ko? Hindi pa ako handa. Huwag mo siyang tawagin ganyan. Bata pa si Anan. Pagpasok natin, rumespeto ka sa kanya. At isa pa, pagpasok natin, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Hindi pa alam ni Anan ang totoong kalagayan ko. Huwag kang magkakamaling magsalita. Tito, mula rito hanggang doon, ilang metro lang ang layo. Pero halos 800 bises mo nang binanggit si Anan. Hindi ba't isa lang siyang babaeng? Hindi naman gaanong katalino? Kahit marinig ka niya, ano naman ang maintindihan niya? Kung makangahas kang maliitin siya. Heto ang 1,000,000, pambili mo lang ng kung ano-ano. Ito, bakit naman kayo ganyan? Nakakahiya naman. Pangako. Pangako, ako si Zhao Chun ngayon ay. Parang tinahiyan ang bibig, walang sasabihin kahit isang salita. Kung hindi, huwag sanang mabili ang bago kong album. Ayan, mabuti naman. Tara na. Gusto ko talaga makita kung sino itong si Anan. Ano ba siyang klaseng nilalang at nagawa niyang? Paamuhin ang malamig naming tito. Naghintay ka ba? Naantala lang ako sa daan. Puting rosas. Ang ganda. Ngayon lang ako nakatanggap ng bulaklak mula sa iba. Gusto mo ba? Gusto ni Anan. Salamat, Tito Bunso. Zauksun, ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na at bumati. Hello, ako si Zhao Chun. Ito po ang aking... Hindi na. Siya pala yun. Maliit na mundo. Ikaw. Tito Bunso. Ang gwapo naman ng kuyang ito. Gusto ni Anan na makipag-usap sa kanya ng sarilinan. Saglit lang, pwede ba? Sige, huwag kayong lalayo. Kuya Socheng, hawakan mo muna ito. Zocheng, matanda na ba ako? Ang mga babae ngayon. Mas gusto na ba nila yung mga bata pa? Maayos manamit na lalaki. Kuya Socheng, hawakan mo muna ito. Bibitawan kita pero pangako, huwag kang sisigaw, narinig mo. MMM. Kapag sumigaw ka, mapipiyok ka habang buhay sa pagkanta. Pangako. Muntik na akong mamatay sa hingal. Yung pagsasalita mo, hindi naman pang 3 taong gulang. Sabi ni Tito Banso, 3 taon lang daw ang IQ mo. Nagsinungaling siya sa akin? Ikaw hindi halata. Alam ko na, baka natatakot si Tito Banso na pagtangkaan ka. Kaya sabi niya sa labas na mababa daw ang IQ mo. Protektahan ka. Sas, si Tito Banso talaga. Napakagaling. Tunay na asawang protektibo. Tai, hirap ka siguro. Sa pakikipagsabuatan sa acting namin ni Tito Bunso, pagod na pagod ka. Huwag kayong mag-alala, mula ngayon ako na ang pinaka. Itatago ko ang sikreto ninyo. Teka, anong ke? Zauksun, makinig ka sa akin. Kami ng Tito Bunso ko. Hindi ang iniisip mo. Ay nako, naiintindihan ko na. Kanina narinig ko si Zhao Cheng na nagsabi, kung gaano kayo ka-close sa kwarto, nakakakilig. Isang tanong lang, kayo ba ay...
Wala kaming ginawa. SAAA, wag na. Naiintindihan ko na. Ako rin naman ay bahagi lang ng play ninyong dalawa. Sige na nga, hayaan na lang nating may maling akala kaysa lumala pa. At least, wala siyang kaalam-alam na nagkukunwari lang ako. Siya na rin kusang nagtahi ng kwento namin, sige, panindigan na lang natin. Sa susunod na may pagkakataon, saka natin ipaliwanag. Halika Anan, tikman mo ito. Gusto mo ng matamis, di ba? Salamat, Tito Bunso. Kumain ka rin, Tito Bunso. Masarap ang isda. Sige, salamat Anan. Hoy hoy hoy, kayong dalawa ha. Ang tindi ng public display of affection ninyo. Pwede bang respetuhin naman ninyo ang okasyon ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, ngayon dapat ay ang welcome party ko. Naisip ba ninyo ang nararamdaman ko bilang isang proud na single? Naisip ba ninyo ang mga pagkain sa mesa? Malapit na silang. Maging maasim sa sobrang paasim ninyo. Kailangan ng alaga si Anan ngayon. Kumain ka na lang ng matiwasay. Tito, dati ikaw ang pinakamalambing sa akin ah. Hello. Alam ko na ang sitwasyon. Sige, pupunta ako agad. Anan. May emergency sa kumpanya, kailangan kong pumunta. CJ, Zauxon. Alagaan mong mabuti si Anan. Samahan mo si Anan kumain dito. Pagkatapos, ihatid mo siya sa bahay. Tandaan mo, huwag kayong magtagal sa labas. Wala kang alalahanin, Tito. Ako na po ang bahala kay Tita. Sisiguraduhin kong alagaang mabuti. Sige, alis na ako. tama na, tapos na ang drama. Mag-ayos na tayo at umuwi. Huwag kang magmadali, Tita. Nagsisimula pa lang ang masayang gabi. Tara, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Bakit bigla akong may masamang pakiramdam? Anan, kung masyadong maingay para sa iyo, magpahinga ka muna rito. Magsasayaw lang ako sandali. Babalik agad ako at ihahatid kita pauwi. Be! Ikaw, huwag kang gumala kung saan-saan. Hoy, Tita, tulong. Halika, iligtas mo ako. malas? Naku, Tabi, papasukin ninyo ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Ano? Ika namang tanga, bakit ka napunta sa ganitong lugar? Baka naman naligaw ka lang ng pinto. Tigil, ito ang Musiti Bar, i-room ito sa loob. Para lang ito sa mayaman, hindi para sa iba. Lalo na sa tulad mong hindi maayos mag-isip. Miss, kailangan ba ninyo ng tulong ko para paalisin ang babaeng ito? Naman, palayasin mo siya ngayon din. Ang Musiti ninyo ay dapat ang pinakamagandang club sa South City. Huwag kayong magpapasok ng kung sino-sino lang at mababa ang kalidad ninyo kung matatakot ninyo ang ibang mga bisita. Kaya ba ninyong panagutan iyon? tama nga. Hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok dito. Lalo na ang tulad mong nalugi na ang pamilya at ngayon. Nagpapanggap pa rito. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamilyang Song ay wala na sa listahan. Ano? Hindi ka na pala tanga. Sundin lang ninyo ang proseso ninyo. Huwag lang siyang makaistorbo sa ibang mga bisita. Miss Ann. Hoy, ikaw. Hahaha. Halika, uminom ka. Tigilan nyo yan. Tita, buti naman dumating ka. Binubuli nila ako. Aba, may panibagong maganda pa pala. Ano, voluntaryo ka rin bang? Makipaglaro sa amin? Eddie, hindi na kami magpipigil. Hahaha. Paano ka napasama sa mga yan? Ita, mali ang napasukan kong kwarto.
Sumama ka sa akin. Hoy, sandali lang. Hindi ganoon kadali yan. May utang pa siya sa pustahan na hindi pa nababayaran. Matatalo ka na, tatakas ka pa? Anong pustahan? Simple lang. Bawat talo, hubad ng isang damit o kaya uminom ng isang shot. Ang guwapong ito, may utang pang 10 shot sa amin. Kung ipagtatanggol mo siya, bakit hindi ka na lang sumali sa laro? Lakihan pa natin ang pustahan. Hahaha. May 100,000 ang card na to. Walang i. Sapat na para bayaran. Lahat ng konsumo nyo ngayong gabi, pati na ang abala sa inyo. Ang tao. Isasama ko. Hoy! Anyo, ang tagal nating di nakita. Bakit ka nagmamadaling umalis? Magkamustahan naman tayo, matandang kaibigan. Bitawan mo ako. Sa oras na to, dapat na ihatid na ni Zaosun si Anan sa bahay. Para. Nandito si Anan. Hanapin niyo siya. Alamin niyo kaagad kung anong nangyayari. Bilisan inyo. Akin na yan. Isauli mo. Ano, tatawag ka pa para humingi ng saklolo? At tawagan mo si Zaur? Nga pala, dapat pa nga akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana siya ganoon kadaling kumagat. Ang putang to, para lang hanapin ka. Ganoon na lang kadaling nahulog sa bitag ko. GI, binabalaan kita. Kapag galawin mo ako, siguradong habulin ka ng daddy at tito ko. Hindi nga kita kayang galawin, Batang Zhao. Pero siya, itong babaeng nagloko sa akin at ginawang tanga. Ngayon, parurusahan ko. Dalhin si Batang Zhao sa katabing kwarto at ikandado. Hanggat hindi pa tapos ang lahat, huwag ninyong hayaang makalabas at makasagabal. Jia Xiao, GI, bitawan mo ako. GI, kapag ginalo mo ang tita-in-law ko, hindi kita sasantuhin. Ana, bitawan ninyo ang tita-in-law ko. Anyo, kanina ka pa nagbibingi-bingihan at nagkukunwaring walang alam. Pinaglaruan mo lang ako. At ngayon pa, nagpapakandong ka. Sa isang pilay na tulad ni Zaur, sinusubukan mong palambutin siya. Dahil diyan, ginawa mo akong katatawanan sa buong Timog Syudad. Ngayong araw na to, ipapamukha ko sa'yo ang kalalagyan ng mga kalabanin si GI. Jerry, alam mo na. Ako ang dunya ng pamilyaan. Kung ganoon, dapat mong malaman. Mas malakas ang pamilyaan kaysa Jaya. Galawin mo ako. Hinding-hindi palalampasin ng pamilyaan ang gagawin mo. Donya Anyuo, tigil-tigilan mo na ang pagsisinungaling. Matagal nang sinabi sa akin ni An Mingshu na siya ang tunay na prinsesa ng pamilyaan. Ikaw naman, isa ka na lang itinakwil na piyesa. Nangako siya sa akin na kapag tuluyan kitang pinatay, makukuha ng pamilya Jia ang buong suporta ng pamilyaan at angat kami sa buhay. Anyuo, ang kwartong ito ay sadyang inihanda para sa'yo. Anong nangyayari? Bakit ako nahihilo? Hindi ko mailabas ang kapangyarihan ko. Akala mo ba wala akong plano sa isang tulad mo? Matagal ko nang nilagyan ng pampatulog ang kwartong ito. Tingnan mo, nakarecord ngayon sa kamera, sandali lang. May mga lalaking papasok para pagbigyan ka. Bukas, ikakalat ko ang video na ito. Pero bago sila, ako muna ang masisiyahan. Walang nakakaalam na nandito ka, kaya ngayon, mag-enjoy ka na lang sa pagmamakaawa sa ilalim ko. Tito Bunso, nasaan ka? Sigish, ayaw mong sumunod, huwag kang magreklamo sa gagawin ko. Bitawan mo ako. Hayop ka. Tigilan mo yan. Sino yan? Naninira ng kasiyahan ko. Tito Bunso, iligtas mo ako. Huwag kang matakot, Anan, nandito na si Tito Bunso, alis tayo. Hayaan yung may matirang hininga, gusto kong magdusa siya habang buhay. Tito Bunso, dumating ka rin sa wakas. Takot na takot si Anan. Anan, huwag kang matakot, nandito si Tito Bunso. Uwi na tayo ngayon, okay? Zower. Ang init, ang hirap.
Bakit ganito kainit? Nilagyan ka ng droga. Init. Sobrang init. Tito Bunso. Anan, sobrang hirap na talaga. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo naman ako, please. Anan, konting tiis na lang. Malapit na tayong makarating sa bahay. Bilisan. 5 minuto na lang. Opo, senyorito. Nakuha ba lahat ng malinaw? Lalo na yung malanding hayop na yon, yung sumiksik siya sa lalaki. Wala pong problema, Miss Ann. Maganda ang anggulo at malinaw lahat. Kumpleto pati close-up. Siguradong mainit sa mata. Magaling. Bukas na bukas, ipapakala ko ang balitang si Anu. Nagwalwal sa bar at hayok na hayok sa loob ng mamahaling sasakyan na nakikipagharutan sa kanyang benefactor. Kakalat yan sa buong Nancheng. Anu, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Sarili mo lang ang sisihin mo. Bakit kasi kailangan mo pang bumalik para agawin ang akin? Nakatadhana kang mabulok sa putikan. Anan, sandali lang. Tatawagin ko agad ang doktor. Tatawagin ko na siya para sa'yo. Huwag mo akong iwan. Ang hirap. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Anan, tingnan mo ako. Kilalanin mo kung sino ang nasa harapan mo. Alam ko. Ikaw. Ikaw si Zaur. Ikaw si Tito Bunso. Pakiusap. Tulungan mo ako. Pakiusap ko sa'yo. Sobrang hirap na talaga ng nararamdaman ko. Anan. Tandaan mo ang gabing ito. Tandaan mo kung sino ako. Mula ngayon, akin ka na. Lahat ng kaugnay na impormasyon, mga litrato, online man o offline, burahin mo lahat. Ayokong makarinig ng kahit anong chismis. Gawin mo sa kahit anong paraan. Anan, simula ngayon ako ang tatanggas sa mundo mo. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo kahit katiting. Bakit ang sakit-sakit? Huwag kang umalis, ikaw si Zaur. Si Tito Bunso. Diyos ko, kagabi nilagyan ako ng droga tapos. Parang pinilit ko si Zaur. Ginawa ko sa kanya. Pinagsamantalahan ko siya. Patay na, ano o, nababaliw ka na ba? Si Zaur yon eh. Hoy, Munting Shishu, ngayon ko lang nalaman. Ang nangyari kagabi ay plano ni na Jiai at An Mingshu. Magkasabot sila. Ayos ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Pupunta ako agad. ayos lang ako, wag mong sisihin ang sarili mo. Pero sunduin mo ako agad. Punta tayo sa bahay ni An Mingzu. May utang, may nagpapautang. Oras na para sa punot dulo ng lahat. Para manigin ng lahat-lahat. Sige, papunta na. Nakatakas. Itong walang hiyang anak. Naglakas loob pang makunwaring tanga at lokohin tayong lahat.
Pinaglaruan niya tayong lahat. Pagbalik niya, babaliin ko ang mga binti niya. Ang pamilyaan, napahiya ng husto dahil sa kanya. Kumpleto na ba kayo? Hinusgahan niyo ako. Para to sa inyo walang kwentang pagpupulong. Ang kapal ng mukha mo para bumalik dito. Ano man ang sabihin mo, tahanan ko pa rin ito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Hindi tulad ng iba yan. Nakukuha ng hindi kanila. Matuto naman kayong mahiya sa sarili. Kung hindi sinabi sa akin ni Ming Shu, lolokohin mo lang ako. Hindi ka lang nagkukunwaring tanga. Nagpapakasasa ka pa sa labas at gumagawa ng mga kahalayan. Ikinahihiya na kayo ng buong pamilyaan. Tingnan mo ang sarili mo. Kung sabihin kong gawa-gawa lang ng anak mo, maniniwala ka? Ang lakas ng ebidensya pero nagdadahilan ka pa. Napakabait ni Ming Shu. Paano siya gagawa ng ganito? Kita mo na. Sabi ko na nga ba? Ang paliwanag ay para lang sa mga taong handang makinig. Ang paboritismo mo ay napakalayo na. Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Pero hindi ako bumalik ngayon para makipagtalo. Sa mga walang kwentang bagay na yan, narito ako para bawiin ang nararapat sa akin, ang Uncorporation. Matapos ang ginawa mong kahiyan. Hindi pa kita pinalayas kaagad sa pamilya. Dahil sa pagmamahal ko bilang ama, nangangahap ka pa sa Uncorporation? Buhay pa ako. Itay, buhay ka pa. Pero nakita ko na, ang testamento na iniwan ni Lolo para sa akin. Kiansing, Ang testamento. iniwan ito ni Lolo sa safety deposit box sa bangko. Buksan ko sa 20. Nakasulat sa testamento, ay mapupunta kay ano. Bumalik ako ngayon, para akuin ang pamamahala ng Uncorporation. Impossible. Itay, siguradong peke ang sinasabi niya. Paano ibibigay ni Lolo ang kumpanya sa isang tangang walang alam? Anong karapatan niya? Si Wiwan. Nawala ang batang tunoon at walang naitulong sa pamilya. Pagbalik niya, agawin lang ang lahat ng kay Ming Shu. Talagang hindi ito makatarungan. Ilang taon kaming nagtis ni Ming Shu para sa'yo at sa pamilyang ito. Ang dami naming isinakripisyo. Kung ibibigay mo sa kanya ang kumpanya, wala nang saysay ang lahat. Talaga ngang kung ano ang ina, ay ganoon din ang anak. Walang modo. Napakakapal ng apog. Nakalimutan niyo na ba? Ang Uncorporation ay pag-aari ng pamilya Bai. Kami lang ng nanay ko ang may dugong Bai. Matagal nang wala ang pamilya Bay. At ang nanay mo, malapit na ring mawala. Nagkakagulo na kayo? Subukan mong manakit, tingnan natin. Huwag mong pakialaman ang donya ng pamilyaan, subukan mo. Zaur, bakit ka na parito? Bata, tapos na ang saya, alis ka na agad. Palihim ka pang tumakas. Nag-alala ako sa'yo, kaya sumunod ako. May nangaapi ba sa'yo? Ang mga binti mo, hindi ka pala pilay. Kailan ko ba sinabing pilay ako? Kung sino ang kasama mo, siyang nahahawa sa'yo, anyo. Tingnan mo ang mga tao sa paligid mo. Puro kasinungalingan, walang malinaw na pagkatao. Paano ako mapapanatag? Naipaubaya sa'yo ang ungroup? Anyo. Hayaan mo na lang bang ang isang tagalabas ay maghari-harian sa pamamahay na ito? Wala na ba akong halaga sa'yo? Bilang iyong ama? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang Ungroup. Bai Group na lang. Tito Bunso, nasusuka ako sa hangin dito. Umalis na tayo. Sandali. Kung ganyan ka kadesidido, 3 araw mula ngayon, ang ungroup ay magdaraos ng annual shareholders meeting. Kung kaya mong kumbinsihin ang higit kalahati ng mga shareholder na suportahan ka, ikilalanin ko ang iyong karapatan at tapayagan kang sumali sa pagmamana ng ungroup. Si Wiwan, nababaliw ka na ba? Dad, hindi pwede. Tama na, ito na ang desisyon. Gusto ko ngang makita kung gaano siya kagaling. Hindi ako sang-ayon. Sa akin talaga ang Ungroup. Kung tututol kayo, dalhin ninyo sa korte. Kung ayaw ninyong umalis, wala kayong ibang magagawa kundi maging mga alipin ko. Ano, maghintay ka lang. Hinding-hindi kita palalampasin. Tito Bunso, saang ospital ba? Ikinabit yung prosthetic mong binti. Ang galing naman ng teknolohiya. Parang totoo, hindi halata sa paglalakad. Sobrang advanced na talaga ng panahon ngayon. Anan, tigilan mo nga ako. Hahawakan ko lang. Hindi naman totoo, ano naman kung hawakan? Ang damot mo naman.
Sige, tapos na ang tanong mo. Ako naman ngayon. Bakit ka nagpanggap na tanga? At kaninang umaga? Bakit ka umalis nang walang kahit isang salita? Kasi, may paliwanag naman iyon. Eh di pagpaliwanagan mo ako ng maayos. Ano ba talaga ang nangyayari? Anan, Paano kung sabihin kong ginising mo ako kaninang umaga? Sa pamamagitan ng halik, maniniwala ka ba? huwag kang malikot. Tito Bunso yung binti mo. Kailan ko ba sinabi sa'yo na prosthetic ang binti ko? At 3 taon na ang nakalilipas, iniligtas mo ako sa paanan ng bundok. Isa kang matalino at matapang na babae. Bakit? Ngayon bigla kang nahihiya. Ibig sabihin, kilala mo na pala ako noon pa. Noon, puno ka ng dugo. Akala ko. Siyempre natatandaan kita. Ang mga mata mo kasing liwanag pa rin gaya ng dati. Pero nang makita kita, naging isa ka ng munting tanga. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Sorry na. Hindi ko dapat niloko ka. Natakot lang akong baka masamang tao ka. Tito Bunso. Umalma ka muna. Ang batang hindi sumusunod, na nagsinungaling at tumakas ng palihim. Kailangang maparusahan. Pagkatapos ng kagabi at ngayon, hindi mo na dapat. Akong tinatawag na Tito Bunso. Hoy, Tito Bunso, kailan ka ba babalik? Bakit? Namiss mo na agad ako, anak? May napakalaking sorpresa ako para sa'yo. Oh, anong magandang balita? Hulaan ko nga. Nakuha mo na ba ang mga shareholders ng Corporation? Gamit ang galing ng ana natin. Hindi yon. Kapag sinabi ko, hindi na sorpresa. Basta pagbalik mo na lang natin pag-usapan. Hoy, anong ginagawa mo? Anan, Magkano ba ang ibinayad sa inyo ni Anmingsu? Pakawalan ninyo ako. Dodoblehin ko ang bayad. Tumigil ka sa kadaldalan. Hindi kami naparito para sa pera. Ang gusto namin ay ang buhay mo. Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging mapangahas. Kumapit ka kasi kay Zauer at humarang sa daan ng iba. Kung paano bumagsak ang pamilya Jia sa isang igla. Siya mismo ang may pakana noon. Galing-galing mo, Zaur. Ang tagal mo akong niloko. Akala ko, isang uli lang walang matutuluyan. Kaya nga gusto kitang pakasalan. Hindi ko alam. Pakawalan ninyo ako. Bibilis ako. Haharapin ko siya. Huwag magtiwala sa kanya. Takpan na ninyo ang bibig niya. Anmingsu. Alam kong nandito ka. Bakit? Lakas loob gawin, walang harapin? O baka alam mo rin sa sarili mo na para ka lang dagang tago sa imburnal? Na hindi kayang masinagan ng liwanag. Mahal kong ate, hanggang sa huli, matigas pa rin ang bibig mo. Mahal kong ate, paikot-ikot man ang tadhana ngayong araw. Sa wakas, nasa kamay na rin kita. Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Ikaw mismo ang nagmatigas at nagtulak sa sarili mo sa bangin. Krimen ang ginagawa mo. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Bakit sa iyo ang Corporation? Bakit palagi kang nakakataas sa akin? Hindi ako papayag. Sabihin mo nga, ano ba ang lamang niya sa akin? Masama ito. Handa na rin pala si Anmingsu. Nabigo na naman ang mahika. Binabalaan kita, huwag kang magpakasira ulo.
Kung titigil ka ngayon, may pag-asa ka pa. At ngayong araw na ito, papanoorin kitang mamatay sa pinakamalagim na paraan. Tigilan mo iyan. Kung gagalawin mo siya, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ipinanganak ka pa sa mundong ito. Zawer, talaga namang mahal na mahal mo siya. Para sa kanya, kahit buhay mo, kaya mong isugal. Makinig ka sa akin, An Mingxiu. Lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Pera, kapangyarihan, posisyon. Lahat kaya kong ibigay sa'yo. Kung sabihin kong gusto ko lahat ng pinaghirapan mo, Kaya mo ba yung isuko? Kaya ko. Ang mga kumpanya sa pangalan ko, ang mga shares, at lahat ng ari-arian. Kaya ko itong pirmahan at ilipat sa'yo ngayon din. Hindi ko akalain na ganito pala ako kahalaga sa puso niya. Zawer, para sa kanya. Talagang handa mong gawin ang lahat. Pero hindi kita pagbibigyan. Hindi ko nakuha, kaya hindi rin niya makukuha. Ngayong araw, papanoorin kitang makitang mamatay siya sa harapan mo. Tumawag siya ng pulis. Nananadya lang siyang makalipas ng oras. Ngayong nandito na ako, hindi ko na planong makaalis pa ng buhay. Anan. Anan, huwag kang matakot. Ililigtas kita ngayon. Anan. Tita. Ita, buti nagising ka na. Akala ko hindi na kita makikita pa. Pasensya na, nagmadali lang ako. Ita, huwag kang mag-alala. Yung mga nanaki sa'yo, hinuli na ng mga pulis. Nasaan si Zawer? Ita, magpagaling ka muna. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Zawer. Sabi ni Tito, huwag daw sabihin sa'yo ang kalagayan niya. Ako muna ang bahalang mag-alaga sa'yo. Kapag hindi mo sinabi, ako mismo ang hahanap sa kanya. Sige na nga, nang iligtas ka ni Tito, naparami ang langhap niyang usok. Nasa ICU siya ngayon, walang malay. Paano nangyari iyon? Akala ko pagsubok sa buhay ang dinaranas ko. Yun pala, sumpa ng pag-ibig. Akala ko tumpak ang aking hula. Hindi ko inasahang mahuhulog ako sa'yo. Zawer, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan ngayong mahal na kita. Hindi ko kayang mawala ka. Patawad. Patawad. Nagsinungaling pa rin ako sa'yo. Sabi ni Master, ang labis na pagtingin sa kapalaran ay bawas buhay. Mula nang tayo naging magkasama, hindi na ako naglakas loob manghula dahil natatakot ako. Na baka hindi tayo tumanda ng magkasama. Zawer, hindi pa kita napapakasalan. Hindi ko pa nasasabi sa'yo ng harapan na mahal din kita. Marami pa tayong bagay na hindi pa nagagawang magkasama. Gumising ka na, pakiusap. Tito Bunso. Takot si Anan. Huwag mo akong iwan, please. Pwede ba? Huwag kang umiyak, Anan. Hindi kita iiwan. Narinig ko kanina, sabi mo papakasalan mo ako. Huwag kang babawi. Sa wakas, gising ka na. Sige, papakasalan kita. Hinding-hindi babawi si Anan. Mahal naming mga bisita, narito tayo ngayon. Sa harap ng Diyos at ng lahat. Upang isagawa ang banal na kasal ni Ginong Zawer at binibining anyo. Isagawa ang banal na kasal. Ginoong Zawer, tinatanggap mo bang pakasalan si Anyo bilang iyong asawa? Mula sa aw na ito, sa hirap man o ginhawa, sa tagumpay man o kabiguan, sa sakit man o kalusugan, mamahalin mo ba siya ng walang hanggan? Pahahalagahan at mananatiling tapat sa kanya, magpakailanman? Tinatanggap ko.
Binibining Anyo, tinatanggap mo bang pakasalan si Zauer bilang iyong asawa? Mula sa aw na ito, sa hirap man o ginhawa, sa tagumpay man o kabiguan, sa sakit man o kalusugan, mamahalin mo ba siya ng walang hanggan? Pahahalagahan at mananatiling tapat sa kanya, magpakailanman? Tinatanggap ko. Pagpalain nawa ang pag-ibig ninyo. Kayo ay ganap ng mag-asawa. Nobyo, maari mo nang halikan. Ang iyong nobya,